Ano ang lesson sa buhay mo, Rachel? Sa ngayon dinadanas ko, sir. Ang pinaka-aral naman po sa akin, dahil nga lumaki ako sa hirap, sabi ko, hindi na ako babalik yung gano'n, yung parang, ulang na lang maghingi kami sa kapwa ng gano'n, sabi ko. Basta ako pagsisikapin ko ngayon, kaya sabi ko, mag-iipon talaga ako ng mag-iipon para sa amin. Tapos sabi ko, yung hanggang sa makaipon ako, na unti-unti na akong may naipupundar sa sarili ko. Kaya sabi ko, yung mga pagsubok na dumadating po sa akin ngayon, talagang magiging aral para sa akin. Ang dami kasi sir, ang dami talagang pagsubok na dumating sa akin na buti na lang, mabilis ako matuto. Alay yung mga pagsubok na talagang Alin sir? nagpahirap sa'yo? Sa akin talaga pinaka-nagpapahirap sa akin. Minsan kasi hindi ko nga maiwasan sir. Kasi nga sasabihin nila, graduate daw ako, tapos ganyan lang daw yung ginagawa ko. Pero sa akin naman sir, wala yun, baliwala. Pag minsan chinichismis ako sa amin, sabi nila, di ba't di kayo nakatapos? Bet nagbabayaran na lang daw ako, gano'n. Tapos may magsasabi pa sa mga sukay ko na di ko na daw ginamit yung pinag-aralan ko. Pero sa totoo, sir, gamit na gamit. Yung sa pagmamarket, parang gamit na gamit na eh. Lahat ay pumasok sa isip ko yung mga... Puro ganun kasi ang topic namin po noon ay. Tapos sa pagkikwenta, ganyan. Sa akin na may gamit na gamit. Mga marketing strategies. Nagagamit mo, gamit na gamit. Yung mga plan A, plan B. Panibago ulit, panibagong isip. Paano mo kina-counter yun, yung mga criticism na yun sa'yo? Yung mga punas na yun sa'yo ng mga tao? Sa akin naman sir, minsan iniiyak ko lang isang gabi, tapos okay na ulit. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. We are a few weeks away sa ating agribusiness How It Works Grand Meet and Greet, at ang highlight ng ating event ay ang business-to-business matching. Kaya don't miss this chance na makilala ang ating mga special guest speakers, ating mga resource persons, mga subscribers, farm owners, business owners, mga mahilig sa farming, at mga gustong mag-start ng agribusiness. Secure your slots now and get a chance to win a trip to Hong Kong and Guangdong, China. Courtesy of Book and Go Travel and Tour Services. Strictly no walk-in, August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following: Romsol by Rumen Nutrition Solution, Pampanga's Best, Mega Prime Foods, Godel by JCG Marketing Group, Sandoval Best Farm Fruits, Razons by Glenn, Don Ricardo's Lechon, Agrimac Philippines, Allied Botanical Corporation, Tate Aqua Feeds. Ang daming risk din, no? Ang dami po talaga. Meron kaming minsan na ang dami namin pa-order, tapos babagsak namin sa kanila. Pagdating doon, utang Ayaw. naman. Utang po. Doon lang nila sasabihin na Sabihin, utang. kung kailan na ibaba na po, naiayos na yung kalakal, gano'n. Tapos hindi na. Anong gagawin mo pag gano'n? Wala naman kasi, kumbaga, pakikiusapan lang namin na kung pwede makapagbigay kahit pa konti-konti. Pero karamihan naman po yung napautang minsan di na nababawi. Hindi na po. Sasabihin nila, nabulok na daw, di daw nabenta, gano'n. Yun yung pinaka... Pero wala naman na sa tindahan niya. Wala na sir. Pag gano'n, wala na kayong paggabulan, kaysa mag-away pa, wag na lang supplyan. Hindi na lang makakaulit. Hindi na lang siya makakaulit. Hindi na makakaulit. Okay, kumusta yon? So, hindi mo na ginamit yung kurso mo?
Okay lang sa'yo yun. Alin po, sabi ko naman po, kung dumating sa Ay, punto sige. na wala na kaming kalakal, wala masyadong kalakal, minsan po dumarating yun wala talagang supply, mag-a-apply muna po ako ng trabaho. Pag dumating yan. But so Oo. far, hindi naman dumarating yun. Hindi naman. po, mas malaki pati po ang kita talaga sa kalakal eh. Ang hirap din pati pag may amo talaga, Oo, sir. oo. Hindi ka nahihirapan na sumasama ka hanggang Bicol? Yun sir, pag talagang na-overtagtag na ako, kasi nga minsan pagdating namin galing Bicol, syempre hindi ko naman po maiwasan na hindi rin tumulong sa tindahan. Oo, may tindahan pa ha, bukod dun sa Bicol. Oo, lalo't ako yung hinahanap-hanap nila, si Kulot, ganyan. Sasabi nila, nasa na si Kulot, ganyan. Minsan nga sir, kinakatok pa ako dun kasi ako tutulog sa kapatid ko, minsan kinakatok pa nila ako dun. Lalo na pag may makakakompermiso po akong tao. Yun. Kaso naman sir, doon naman kasi, kaya hindi rin ako masyadong nagkakapera doon. Yung tinutubo ng tindahan namin, binibigay ko lang lahat sa mama ko. Depende na lang yung kung babalatuan niya ako, ganyan. Pero minsan sinasahudan niya naman ako, binibigyan niya ako kahit pa paano, mga 200, ganyan. Kasi ayoko naman ho tumanggap ng malaki mula sa kanila kasi tulong na nga po yun eh. Kumbaga, pandagdag ipon ko lang din, na para din naman po doon sa magulang ko. Ay, ang bait mo naman. Kaya sabi nga, iba, sabi ang bilis ko daw yayaman. Katulad po nung kay Ma'am Isa, di ba't ang dami kong bayar na naahon doon? Ang pinakatubo po nun, hindi na pupunta sa akin, sa mama ko pa din. Depende na lang kung may pa-deliver ako, tutubo ang mama ko, tutubo din ako. Ganun sir. Nagpa-plus 5 lang naman ako sa deliver. Kung maka 1,000 ako, may 5,000 din ako. So iba yung sa'yo, Iba din po yung sa iba mama yung ko. sa mama mo. Pero ang pinaka-focus ko nga lagi sa Wholesale kanya. yung sa'yo, retail sa mama mo. Po, wholesale sa akin. Pero minsan madami akong bayar na doon na dumadirect sa mama ko. E di sa kanya na po lahat ang porsyento. Hindi na ako Mapupunta. nakikailan, basta ako lang nakikipag-usap. Ah, Ganon yun, sir. Kaya sabi ko nga, di baling yun ang pinakatulong ko sa kanila. Kasi mas malaki, sir, eh. Minsan malaki talaga. Ang tindahan namin talaga, sir, malaki ang kinikita. Yung tindahan po namin mismo. Gawa na nung umalis nga si mama, nagbakasyon saglit sa Coron, napalago ko agad yun. Parang sa 3 araw siya nawala, parang ang tansya kong kinita namin, nasa 25K. Kaya sabi ko, malaki ang kinikita ng tindahan namin. Pero doon po, hindi talaga ako yung para mangupit, para kumuha doon, para kay mama na talaga. Kasi nga, iniisip ko para dumating sa point na wala na talaga kaming utang, tapos puro pera na lang namin yung napasok. Kasi so yung natapos mga na utang, sila, yung sir, mga eh. yung nalugi. Opo, hindi po kasi laging panalo talaga, sir. May mga kapatid ka pa nag-aaral. Wala po, ako na po ang pinakabunso. Ay, ikaw na yung bunso. Ako na, sir. Ikaw pa yung bunso pero napaka-mature mo. Ako ang bunso, sir, kasi nga yung pangalan namin may asawa na. Oo. Nasa Infanta naman ho yun. Yung isa naman, may asawa din. Nandito yung, di ba't may di mo kasi nakita sa rin, hindi ko nga kayo nasama doon na. Tindahan kasi namin, nagpatayo yun, kasama na namin. Magkakatabi kayo. Oo, kasama ko din po yung dalawang kapatid, yung isa lang napalayo. Yung isa naman po ay wala namang asawa at yun ni Tomboy. Nagkakalaka lang dun sa May sir. sarili rin Oo, siya. nahango sa So akin lahat minsan. kayo prutas. Opo, malaki kasi talaga ang kita niya, sir, lalo na jackpotan kami pag December. Eh ngayon, talaga ako, wala talaga ako naipon kasi nga binibigay ko muna lahat kanila mama yung mga tubo. Sabi ko, tsaka na ako ba? Kasi nga, ang pinakakotiran ko, pag nakatapos ako, ang obligado ko yung makatulong muna sa kanila bago ko humiwalay. So yun yun. Tapos tumutulong ka ngayon. Opo, kaya Gaano naman- katagal yung pagtulong na yan? Na gusto mong pagtulong sa Sa akin magulang naman mo? po, wala namang hangganan yung pagtulong ko sa magulang ko. Basta sabi ko lang, may limit lang kapag meron na akong asawa, ganun. Siyempre, sir, di ba? Siyempre, iba naman yung sa amin, ganun. Magkakaroon lang ng hati. May bala ka na mag-asawa? Wala pa? Sabi ko, sir, pag tumagal siya hanggang dun sa gusto kong date, sabi ko, di ayos kami. Pero pag siya yung nagloko, ganun, nagbitaw, di tapos. O, anong date ba yon? Ano, sir? Sabi ko kasi mga 27, 27, 2028. Para alam kong siguradong may ipon na kaming amin. 23, 24, 25, 26. 5 taon pa. 7 taon pa siya. Kailangan mag-aantay. magtsaga si Jeric ng 5 taon. Opo, Para kasi nga sir, gusto ko magkatuluyan. talaga, yung ipon talaga namin, yung may bahay na kami. Meron naman po talagang bahay at lupa na kasi may pamana na. Kasi May nasabi pamana ng- na kay Opo. Jeric. Ang syempre, gusto ko yung nakaayos na ho lahat bago kami bumukod sa aming mga magulang. So, masipag din si Jeric, ha? Siya Masipag din, nagdadrive, sir, mabait pati. siya nagkakamada. No? Bago niya ako niligay, 2019 po yun eh. 2020 niya ako nag-start siya ng ligaw, sir. 2020, 3 taon yun, inantay niya ako. Sabi ko kasi para wala masabi ang magulang ko, graduate muna. Graduate ka muna. Graduate muna po ako. Okay, anong mga challenges dito sa pamamakyaw at pagdi-deliver dito sa Q-Mart? Divisoria din, di ba? Oh,
po. Ang pinaka-challenge din nung nandun sir, yung talagang pagod eh. Tsaka yung pag nade-delay kami, syempre ang hirap i-explain nun, lalo na pag yung wala na talaga silang paninda. Oo. Katulad po dyan sa QMart Divisoria, mga pangmalakasan po yan eh. Kailangan pag umorder sila at ubos na, dapat supply agad. Agad, oo. Kaso nga, sa layuhan ng biyahe namin sir, di mo rin naman masasabi, nagkakaroon kami talaga ng aberya. Bakit laging may aberya? Ano ba yung mga aberya ninyo? Yung halimbawa po, napaplatan kami ng gulong, ganun. Tapos Kasi kaya, sobrang mabigat. Opo, tapos hindi talaga madalas nagkakaroon talaga ho ng sira. Gawa ang daan ho namin dinadaanan, mga lubak-lubak. Madaming lubak, magulat ka na, biglang lalim pala nito, ganun. Nabibiglaan sa sakyan. Kaya dapat kada alis namin, double check ng double check. Minsan lang naman po, nung nakaraan kasi sunod-sunod, itas hindi po namin mapaayos kasi nga, panay din naman ang order nila. Hanggat kaya pa ng truck na nagagawa pa nila Sige pa rin. tatay, sige pa din. Eh ngayon nga po, sabi naman ng Kuya Ike, mga pataba siya ng linggo, di may ilang araw kami munang, pero wala na rin po kami supply sa amin ay. Pero sabi Doon ko sa nga, sarili mo tindahan naman. hindi, pati po doon sa babag, meron kasi kami sir na pwesto pang isa, yung kanila Jeric naman yun ang pinaka-tinatambakan namin ng papaya. Doon naman sir, pag nagbababa kami ng ganyan, diretso baba po kami. Oo. Ang dami na hong nakabang niya, nag-aagaw sila, nagkakagulo sila. Pero sila nagka-quality rin, naiwan sa amin yung pinakamay tama. Eh pag gano'n naman po, napapalusot namin sa mga magugulay kasi walang problema yun sa kanila eh. Kasi ina-slice nila eh. Kahit magbawas na lang kami sa pera, basta bumalik agad ang puhunan. So kagaya nito, si Kuya Ike, masyado rin siyang stricto, no? Opo. Stricto rin siya doon sa pag-quality control. Ngayon, may nakita tayong problem kanina, sabi ni Kuya Ike, may mga pinalusot yung farmer na hindi bagong pitas. Paano yan, Rachel? Anong gagawin mo dyan? Eh, sabi naman po kasi, pag ganyan yung nangyayari, katulad nga po nung nangyari nung nakaraan, eh di ang mangyayari po niyan, ibibigay na lang namin sa mababa kaysa hindi sa mabili. Kahit matalo kami, hindi naman po talaga as in talong-talo yun, pero malit lang talaga ang tutubuin. Sa amin naman, kaysa nga po iuwi pa namin, edi iwanan na sa bigay mo na kanila. lang ulit. Pero meron po dyan akong reject, yung ganito, yung maliliit. Oo. Yan naman pong yan, mabili yan sa akin. Iyan, nabebenta ko pa ng... dadalhin mo naman yan doon sa iuwi store. ko kasi kaysa na maibagsak ko dito sa kanila. Kasi ang kuha po nila ng reject sa amin, 15. Oo. Eh, dyan, mabibenta mo pa yan ng 30 ho. 30 pa rin. Oo. Magkano puhunan mo dyan? Pumapatak po sa Bicol ay ang puhunan talaga namin, 17. Talo ka na doon sa 15. Eh, ang kuha nila po ay betching po, 8 lang yun. Isa layo ho ng biyahe namin. Tapos pag may reject pa kami, pag lumampas yan, malaking laglag yun. Oo. Pero hindi naman talaga yung talong-talo, kaso ang pinakakawawa ang sasakyan. Kaya may maintenance po kami dyan eh, lagi kami may maintenance. Binubukod namin sa kita namin yung maintenance niya talaga. Anong gagawin mo doon sa farmer na Yung po, pinalusutan ka? sinasabi ko naman sa kanila, tapos nakaraan nga, ang dami kasi, tapos parang ayaw niya akong paniwalan, parang sumama pa ho ang loob. Sabi ko na, Kuya, hindi naman ako magsisinungaling, pati alam mo naman, kayo ang sila po, tama-tama naman po na silang nagpatas noon. Kaya sabi ko, Kuya, yun talaga, pinaliwanag ko, tapos sabi ko nga, tignan natin yun ngayong ibibigay mo sa amin. Idi pagbuklat ko po, 5 agad, kulang-kulang 4, 5. Sunod-sunod, puro reject po. Edi sabi ko, magka-quality tayo ngayon, magbubukas tayo. Implis na wala na sana po, diretso karga na lang. Nag-abala pa kami buksan kasi nga, kawawa ho kami. So marami kang na-reject sa kanya? Opo, kulang-kulang Ano po. sabi niya? 250 kilos. Wala po, tapos dapat magpapalit siya sa amin kahit mga 2 salang para kahit paano makabawi kami. Hindi na nga din, nawala na nga din sa isip kong hingian Kuya kasi naawa rin naman ako sa kanya, gawa nga na ang dami niyang reject. Sabi ko, inaawa din ako sa tao kasi sa kanila parang wala nang pag-asa yung ganun eh, gawa na sawa ng mga tao sa papaya. Oo. Eh hindi ko naman po maikarga, gawa sa amin sana may pag-asa pa yung ganun. Kaso hindi ko naman po maikarga dahil ang dami po, yung kulang na kulang minsan ng sasakyan namin. Kaya itong susunod na biyahe namin Kuya, magdadalawang sasakyan. Yung isang jeep, dadalhin namin. Magdadalawang sasakyan na kayo? Opo, ito kay Kuya Ike na, yung sa jeep, yung pambaba sa pwesto. Papunta sa pwesto? Oo, kasi siyempre po kailangan tuloy-tuloy pa rin Kailangan yung i-maintain supply. mo rin yung pwesto. Opo, gawan napakadami namin suki doon. Kumikita? Po? Kumikita? Opo, Maganda ang kumikita. kita? Ayos naman. Sulit yung Nakakapagbigay- pagod? Sulit yung pagod? Opo, sulit ang pagod. Pati yun nga, sabi ko makakapagbigay na ako ng kanila mama. Kasi yung bibigay ko talaga ng kanila mama Kuya, yung tulong-tulong nga lang sa yung pagtulong ko sa kanila, gano'n. Pero yung sa pera, sabi ko nga dito, wala pa talaga. Kaya sabi ko, kailangan ko dumiskarte ng akin. Sakto, nagkausap kami ng papa niya, gusto niya magkabakas po kami. Matagal naman na ako niya sinasabihan. So parang magpa-partner kayo ngayon? Kasi nga nakikita niya daw na magbata pa lang, madiskarte ako. Eh, hindi naman daw sila laging nandyan para sa amin. Kaya gusto nila, turuan na kami. Okay. Eh pinayagan, nagpaalam naman po ako nila papa. Dati kasi ayaw ako payagan ng papa ko na lumalayo.
Eh, nung nalaman niya na gano'n, yung malakas ako magpaubos ng kalakal, pag sa amin, no, takbo ko ng takbo po eh, kahit, lalo na pag bagong taon po, wala nang tulog halos. Eh, sayang kasi yun lang yung pagkakataon. Pagdating naman ng tapos ng taon, wala na ulit. Pahinga na ulit. Oo, kaya sabi ko, itong papaya, kahit pagod-pagod kami hanggang ngayon, pag natapos naman po yan, pahinga na ulit. Hanap na ulit ng panibagong pagkikita. Ibang kalakal naman ulit. Ibang kalakal naman. So natapos ka na sa pinya, Opo. ngayon papaya. Anong next? Pinya ulit, sir. San Pablo naman yun. San Pablo naman. Okay. Pinya, Chico. Chico? Opo, Chico. Yun, malakas kami doon. Kilala din ako Malakas doon. din ang Chico? Opo, malakas. Lalo na pag bagong taon, pagpasok ng 26, ang dami na ng pa-order niya, nasa 5,000. Yung mga bilog-bilog. Doon kami jumajackpot sa bagong taon. Pero mabili po sa akin ng Chico doon sa mga Marilaki. May mga buyer po ako dyan na. Doon naman malakas sila dyan sa mga bandang baras, yung mga nasa highway, yung mga sukay ko yan. Yung nilalakbay ko talaga isa-isa sila. So Rachel, nagbago na yung buhay mo nung dating mahirap? Opo, pero mahirap pa din naman kami ngayon. Pero iba na yung iba na po, hindi na katulad nung dati na talagang ano bang hirap mo dati? Nag-uuling pa kami ni Papa. Tapos pahirapan pa kami bumali ng 300 doon sa mga sinusupply namin, sir. Pahirapan. Para magmamakawa pa kami bago kami makabali. Talaga? Uling talaga, sir. Sinabi ko naman sa kanya. Eh, ganun din naman sila. Kaya parang peres kami ng kwento na nagmula kami sa ganito, sobrang hirap ng buhay. Kaya nung nagkakaroon kami ngayon, sabi ko nga sa kanya, habang kumikita kami sa papaya, kasi totally po, yung puhunang hawak ko, hindi pa sa akin. Balit lang po yung sa akin doon, parang nasa 20 pa lang. Pero nung nakilambihan niya kami nila tatay, umabot naman na siya ng compute ko, nasa 45 na. Tapos sabi ko, makailang biyahe lang tayo ng ganyan at makapag-ipon tayo ng puhunan. Kasi yung gamit ko pong puhunan sa kapatid ko sa mga kapatid ko, tinutulungan kasi nila ako. Sabi ko, tulungan muna nila ako pasamantala para makatulong ako nila mama. Para pag nagkaroon ako ng akin, hindi na ako mahihirapan. Sabi ko, iba na kasi pag nagkaroon ako mismo ng aking puhunan. Dapat mangutang pa ako, sir. Sabi ko nga parang ayoko na, para mas gusto ko wala lang utang kami dalawa. Yung para po pasok ko, puro pera na pera. Sariling pera nyo na lang po ikutin. Sariling pera. Paano ka nag-iipon? Ako, sir? Katulad ngayon, yung wala pera kang luho? Po? Wala kang luho? Wala. Hindi ako mahilig, sir. Sabi nga nung mga kapatid ko, bumili daw ako ng mga dagdag damit ko, ganyan. Gawa daw ng paulit-ulit na lang sinusuot ko. Wala kasi akong hilig sa mga alahas, sir. Sabi ko, wala. Ganun lang. Basta ako gusto ko, pag halimbawa kumain kami yung minsan maganda kita, kakain sa labas, ganyan, sir. Kaligayahan ko na yun. Amen. Tapos hindi talaga ako magastos. Iyon, yung boyfriend ko medyo, kaya maganda kami, separate kasi ako nagko-control. Kaya sabi ko, mabilis tayo makakaipon. So mabilis ka makaipon? Mabilis talaga, sir. Sabi ko, nung bagong taon nga, ang dami kong naipon. Pero yun naman ginawa ko din share the blessings para mas marunong pagpalain. Binigay ko doon sa mga inaanak ko, tsaka pamangkin. Hinati-hati ko, sir. Ganun naman ako, sabi ko, nung itong bagong taon, nakaipon din ako nung 30K noon. Kasi nga, pinakatrabaho ko talaga, sir, sideline ko, yung makatulong kay mama. Hindi pa talaga ako nagsasarili yung negosyo ko talaga, sir. Sabi ko, hanggat kaya pa nila, edi sila muna. Pag sinabi na nila sa akin hindi na kaya. Oo, tsaka ako susunggab, sir. Sabi ko nga dati sa papa ko, kahit ako na yung humawak ng negosyo namin, tapos sila iupo na lang. Naiinip naman po. Ayoko naman sabihin na baka sabihin matanda. Kaya sabi ko, hanggat gusto nila, edi sige. Pag sinabi na sana magulang ko na ganito, ikaw na ganyan, tsaka tatanggapin, sir. Okay. Ano ang lesson sa buhay mo, Rachel? Sa ngayon din nadanas ko, sir. Ang pinaka-aral naman po sa akin, dahil nga lumaki ako sa hirap, sabi ko, hindi na ako babalik yung gano'n, yung parang, ulang na lang maghingi kami sa kapwa ng gano'n, sabi ko. Basta ako pagsisikapin ko ngayon, kaya sabi ko, mag-iipon talaga ako ng mag-iipon para sa amin. Tapos sabi ko, yung hanggang sa makaipon ako na unti-unti na akong may naipupundar sa sarili ko. Kaya sabi ko, yung mga pagsubok na dumadating po sa akin ngayon, talagang magiging aral para sa akin. Ang dami kasi, sir, ang dami talagang pagsubok na dumating sa akin na buti na lang, mabilis ako matuto. Alay yung mga pagsubok na talagang Alin, sir? Nagpahirap sa'yo? Sa akin talaga, pinaka-nagpapahirap sa akin. Minsan kasi hindi ko nga maiwasan, sir. Kasi nga sasabihin nila, graduate daw ako, tapos ganyan lang daw yung ginagawa ko. Pero sa akin naman, sir, wala yun, baliwala. Pag minsan chinichismis ako sa amin, sabi nila, di ba't di kayo nakatapos? Bet nagbabayaran na lang daw ako, gano'n. Tapos may magsasabi pa sa mga sukay ko na di ko na daw ginamit yung pinag-aralan ko. Pero sa totoo, sir, gamit na gamit. Yung sa pagmamarket, parang gamit na gamit na Lahat pumasok sa isip ko yung mga, puro ganun kasi ang topic namin po noon Tapos sa pagkikwenta, ganyan.
Sa akin na may Yung gamit na mga gamit. marketing Oo, strategies, marketing nagagamit strategies. mo, Oo, gamit na nagagamit gamit. mo. Yung mga plan A, pag plan B. Panibago ulit, panibagong isip. Paano mo kina-counter yon yung mga criticism na yon sa'yo? Yung mga punas na yon sa'yo ng mga tao? Sa akin naman, sir, minsan, iniiyak ko lang ng isang gabi, tapos okay na ulit. Kasi nga, lagi tinatanong, bakit daw ganyan, bakit lang daw. Hindi ko naman sinasabi na, pero sabi ko nga sa kanila, kasi nga, malit yung mayroon nga ako naging utang, sabi ko gano'n, tapos hanggang ngayon binabayadan ko pa. Sabi ko, hindi kayang kikitain nyo kasi nga, magkano lang po ang sahod ngayon ay. Kung uupa pa ako sa Maynila ng bahay, tapos kuryente, tubig, pagkain ko araw-araw, wala din mangyayari. Mas maganda pa pag nandan ho ako sa amin, nakakatulong ako nila mama. Nakakatulong ako sa magulang ko. Tapos nagkakaroon pa ako ng sideline. Minsan po kasi meron biglang tatawag, ganito, may kalakal daw siyang ganito. Tapos tatawag ko agad sa buyer, sir. Yun, biglang pera na agad yun. Pag sumagot agad ang buyer, deliver ko agad. Biglaan na agad yun. Sabi ko sa'yo, nung unang nakita kita, sabi ko, Rachel, yayaman ka. Naniniwala ka doon? Ako po yung naniniwala sa sarili ko, sir. Pero sabi ko nga kahit hindi na ako yumaman, basta kumikita lang ako ng sakto sapat na. Tapos basta nakakakain kami ng 3 beses ang araw, ayos na yun. Pero sabi ko, mas maganda o mas higit pa doon yung mga opportunity yung darating sa akin. Pero ang dami naman talaga sana, sir, kasi nga meron akong mga customer na may mga sariling kumpanya. Ngayon, kinukuha nila ako, ganyan. Tinatanong ko lagi sa kanila kung magkano yung sasahudin ko. Sabi ko, sige, pag-iisipan ko, sir, pag wala na, kasi hindi ko na talaga pinakamabigat sa akin, hindi ko talaga maiwan yung mama ko. May sakit kasi siya may high blood, tas diabetes. Pag sinumpong po yun, mahirap naman po iasa sa iba pag kumuha kami ng tindera kasi hindi naman kasi yung ginagawa ko, hindi naman nila ginagawa. Oo. Tama. Kaya sabi ko, doon nalakuan nila mama para mas nakakatulong. Pag igingin mo na lang, nakapag-umpisa ka na Kapag-umpisa na ako, sir. Kaya nga parang ang hirap din parang sa akin para magtrabaho po ulit, yung magtrabaho sa iba. Kung kaya ko naman sa sarili, alam ko naman kaya ko sa sarili. Ayan nakita natin si Rachel, talagang encouraging yung buhay. 24 years old, saan ka makakakita ng ganito? Hindi ko ma-worry saan nanggagaling yung maturity, no? Na sobrang matured, na sobrang pagmamahal sa magulang, na alam niya na kailangan niya magtipid para lumaki yung negosyo niya. Rachel, marami tayong audience na gusto rin maging successful. Ano ang message mo sa kanila? Kaya nga po, ganun. Dapat talaga ang paggamit ng pera ay hindi basta-basta. Kaya pag nagkaroon ka, dapat po, iingatan mo talaga. Lalo na po sa ngayon na ganyan, malalaki ang mga gastusin. Mas maganda po na bawat gastusin talaga, hindi lang basta labas ng labas. Basta may mahalaga, may mga napasok din siya. Ganun nga natutunan ko Basta kailangan pag may nalaki akong kailangan mabawi ko din po agad. At higit sa lahat yung nagki-criticize kay Rachel, hindi totoong hindi niya ginamit yung kanyang pinag-aralan. Sabi nga niya, gamit na gamit sa kanyang negosyo. Oo, gamit na gamit talaga, sir. Kaya yung pinilit ko, sir, buddy, makapagtapos talaga ako. Kasi pag nakapagtapos na ako, kasi nga, syempre, pag nag-aaral ako, hindi ako makapag-focus. Tapos ganyan. Di ba, yung lalo na pag-graduate na ako, sabi ko, ang dami kong pa-order, hindi ko alam kung paano hatiin yung oras ko. Sayang, ang laki ng makakita nun, sabi ko. Kaya pag nakatapos ako, talaga alam ko sa sarili ko, pag-ipon ako. Ayan, so finally natuloy itong shooting natin. Ilang beses naming risk ito. Na-cancel ng ilang beses. Yang na ako kayo nun. Sabi ko, nakakaya, opportunity para sa akin. Tapos nakakancel nung nakakancel. Kasi nga, yung biyahe, hindi natin ma-predict anong mangyayari sa biyahe. Ganun katindi yung challenges na hinaharap nila, Rachel. Sakripisyo po makuha lang yung produce from the farmer, madala dito sa palengke. Hindi biro ang maging trader. Mahirap. Maganda lang, pinakamagandang aral po ito, yung nakakatulong sila sa amin, nakakatulong din kami sa kanila. Kumikita sila, kumikita din kami. Kaya nga sabi ko doon yung normal lang na maganyan sila, kasi nga po, pag sa amin, pag naipasa, wala na hong problema sa amin ay. Sila, mag-ano pa po sila, magpapaubos pa, madami pa rin sakripisyo. Alam ko po yung gawa na may tindahan kami. Kasi meron ka rin tindahan. Oo, kaya gamay. Kaya sabi ko, okay lang yan, kung magkaroon kami ng red deck, ibibigay sa mababa. Makikita naman ho namin kung lalabas hindi naman naaabot ng 1,000 ang reject namin, konti lang din, sir, body. Kaya mababawi at mababawi. Rachel, thank you so much. Apo. So, abang magiging suki natin si Rachel, pupuntahan natin doon sa pwesto niya, titignan natin yung farm nila, nagtarim na rin sila ng papaya. So, palaki yung venture nila. Pwede tayo magpa-share dun, sir, dun sa tinamin namin na ng papaya nila tatay. Tsaka dun sa mga agriculture kong kaibigan. Yeah.
Alright. Apo. Thank you. Thank you, sir. Wala pa yung pagkain natin? Kaya nga sir malaking bagay din sa akin yung yung kinukunan ko ngayon nung sinabi ko sa inyo nung sa papaya. Pinagtanim ko kasi sila ng talong, nagkaroon sila ng talong. Yun, kaso nga lang napeste ngayon. Pero at least alam ko naman nakabawi naman sila. Tapos sabi ko, project nila papaya kasi nga kay Kuya Ike naman namin ibibigay. Mabait kasi po si Kuya Ike, kinakapa niya rin kami. At least may ka talaga, loyal na buyer din. Opo. Hindi nila kami katulad dyan sa mga reject, hindi nila kami basta pinapabayaan. Kasi nga, ang laki naman po. Pag inuwi ko yan sa amin, wala nang bibili kasi probinsya ay. Oo. Bibihira yung bumibili sa akin ng reject po. Ang mangyari dyan, papamigay. Pamimigay mo rin. Kaysa po abutan ng pagkabuo, lalong mas masasayang. Nagulat nga ako nung nag-text sa akin si Ma'am. Sabi ko, paano kayo nakuha nito number ko pero lang papasok sa isip ko kundi si Ma'am Isay. Napakabait kasi ng Ma'am Isay. Napakabait po nun. Kailan lang din po namin nakilala yun. Sila Ma'am Isay. Laking pasasalamat nga namin na sa amin siya nagdala ng pinya. Kasi yung karamihan... So dinala lang niya? Opo, dinala niya sa pwesto mo? Kasi yung iba po sa amin, hindi syempre yung iba po yung nagkakaroon ng inggit, gano'n. Parang pinagkaisa nila kaming hindi bigyan. Talaga? May gano'n? Kaya akala naman kasi nila talaga po, sa kalakal namin kinita yung pinagpagawa ng bahay. Pero ang tunay po noon, syempre nagtulong ang kapatid ko bago mag-asawa ay nagbigay sa mama, tapos nag-loan kami, tapos yun nababawi yung mga lang sa kalakal. magkakapatid nagtulong. Akala nila galing lang sa tindahan. Galing lang sa tindahan. Kaya sabi ko kay Ma'am Isay na malaki pasasalamat ko na binigyan niya sa amin yung pinya. Kahit sabi mo po, di ba, ang daming tanim ng Isay, para nasa 10,000 yun eh. Kung tumubo kami ng 5 doon, napakalaki ng halaga para sa akin. Pinapaliwanag ko nga yun sa kanya. Next year naman, Sir Buddy, madami kaming pinya. Kasi yung si Manny ko, yung pinagkakatiwala niyo ninong ko, pinag-usapan na sa amin ibibigay. Nung nakarang taon sa amin binigay yun. Kulang na kulang pang pinya ko ngayong taon eh. Kung tutusin, kulang na kulang. Maaga nga ako natapos. Hintay mo ba? Sige. Unahin muna natin yung pera, no? May parating siyang buyer po may parating siyang buyer na tons daw ang kukunin na bilog. Napakalaking bagay nun. Malaking bagay. Lagi ko rin pinagpe-pray na makaubos din po sila agad. Kaya tayo nakabunso. May natira pa kayo? Wala na daw, kahapon pa. Ubos na. Tinatanong ko nga ang kuya ay kung ayaw sumubok ng ibang kalakal. Sabi ko, para at least hindi lang papaya. Pag walang papaya, tuloy pa rin sa supply. Hindi, papaya expertise nga eh. Opo, papaya. May ganun po kasi talaga. May kanya-kanyang ganun sila dito. Papaya talaga sila. Okay, wala ba yung pagkain natin? Ito na. Nandiyan na, ayun na. Madali naman yung pagkain natin. Okay na. Okay, kaso kumain na yung mga boys. Hanapin nyo. Hindi, kakainin naman sila ulit. Kuya. Ito, halika. Sige! Kakain na tayo, sabay-sabay. Si tatay. Tabi mo na lang. Salamat ka na, may pa-Jollibee. Oo. Hindi talaga asa sa Jollibee. Ha? Bida ang saya. Kakayo sir, papatangas pa kayo? Mamayang hapon. Asa yung mga kasama mo? Thank you ate, may pa-Jollibee ka pa sa amin. Nakalibre kami ng lunch. Nakalibre kami ng lunch. Sige na. Yan. Ano na rin kami. Mauna na kami. Sir, salamat ha. Oo, thank you. Jollibee. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.